Good day everyone. I am Eden Coralejo and I will discuss the Chapter 9, Project Resource Management. Ano ang Project Resource Management? Ang Project Resource Management ay kinapapalooban ng mga prosesong kinakailangan upang matiyak na ang isang proyekto ay may lahat na kinakailangang mapagkukunan upang matagumpay na makumpleto. Maaaring kabilang sa mga mapagkukunang ito ang oras, pera, paggawa, kagamitan at mga materyales. Learning objectives. Explain the importance of good resource management on projects, including the current state of the global IT workforce and future implications for IT. Define project resource management and understand its processes. Summarize key concepts for managing people by understanding theories of motivation, influence, and power. How people and teams can become more effective, emotional intelligence, and leadership. Discuss resource management planning and be able to create a human resource plan, project organizational chart, responsibility assignment metrics, and resource histogram. Describe the process of estimating activity resources. Discuss issues that are typically involved in resource acquisition, particularly as they involve resource assignments, resource loading, and resource leveling. Assist in team development with training, team building activities, and reward assistance. Explain and apply several tools and techniques to help manage a project team and summarize general advice on managing teams. Summarize the process of controlling resources. Describe how project management software can assist in project resource management. Discuss considerations for agile, adaptive environments. The importance of resource management. Ang tagumpay o pagkabigo ng mga organisasyon at proyekto ay nakasalalay sa mga tao. Ang pamamahala ng mga pagkukunan ito ay isang malaking hamon para sa mga tagapamahala ng proyekto. Mahalaga ang pamamahala sa mga tao sa pamamahala ng mapagkukunan ng proyekto. The Global IT Workforce. Palaging may pangangailangan para sa mahuhusay na manggagawa sa IT. Kahit pa may pagbabago sa merkado ng paggawa, ang industriya ng IT ay patuloy na lumalaki, tulad ng ipinapakita ng pagtaas ng mga subscription at sa mobile broadband at paggasta sa ICT. Ang pamamahala ng proyekto ay isang mainit na larangan sa teknolohiya. Ipinapakita ng larawan ang Accelerate PX Future Ready Roadmap 2022 para sa industriya ng IT BPM or Information and Business Process Management. Sa Pilipinas, binibigyan din ito ang pagpapalakas ng kadalabasan at kakayahan sa mga umusbong na sektor upang matiyak na ang talento ng mga Pilipino ay handa para sa hinaharap. Layunin itong gamitin ang mga pagsulong sa digital transformation, artificial intelligence, big data at analytics. Kabilang sa mga pangunahing target para sa Roadmap 2022 ang 1.8 milyong direktang trabaho, 7.6 milyong direkta at hindi direktang empleyado sa IT BPM, 500,000 trabaho sa labas ng National Capital Region or NCR, 73% mid hanggang high value na trabaho, $40 billion sa kita, 15% global IT BPM market share. Ang roadmap ay nagbibigay ng gabay sa iba't ibang subsektor sa Pilipinas tulad ng animation and game development, contact center and BPO, health information management, IT and software development, at global in-house centers operations. Ang layunin ay makamit ang pinakamataas na paglago ng sektor at itatag ang Pilipinas bilang isang ginastong international na destilasyon ng pamumuhunan para sa mga serbisyo ng IT BPM.
Ipinapakita naman ng larawan ang sa jobstreet.com Philippines Salary Report para sa 2017 para sa mga junior executives na may 1 hanggang kulang sa 1 taong karanasan. Narito ang isang buod ng average na buwanang sahod para sa iba't ibang kategorya ng trabaho. Number 1, IT-related, 37,034 pesos. Number 2, law or legal services, 29,430 pesos. Number 3, training and development, 27,263 pesos. Banking and financial services, 27,188 pesos. Actuarial science or statistic, 27,064 pesos. Public relations and communications, 26,948 pesos. Healthcare related, 26,655 pesos. Customer service related, 24,755 pesos. Advertising or media planning, 24,314 pesos. Journalist editor, 26,542 pesos. Binibigyan din ng ulat ang average na sahod para sa mga junior executives sa iba't ibang larangan sa Pilipinas na nagbibigay ng mga pananaw sa merkado ng trabaho sa panahong iyon. Sa larawang ito, ipinapakita na ang average na buwanang sahod para sa mga bagong graduate sa Cebu, Pilipinas noong 2015 ayon sa jobstreet.com. Ang mga sahod ay nakategorya ayon sa espesyalisasyon. IT Computer Software, 25,483 pesos. Halimbawa, programmer, graphic designer, Java designer. IT Computer Network System Database Admin, 21,857 pesos. Halimbawa, System Operator, Technical Support Agent, IT Security, Ops Analysis. Technical and Helpdesk Support, 16,350 pesos. Halimbawa, Technical Support Representative. Manufacturing Production Operations, 16,290 pesos. Halimbawa, Fleet Operations Analyst, Process Engineer. Marketing Business Development, 16,871 pesos. Halimbawa, Marketing Associate, Merchandiser, SEO Link Builder. Ang impormasyong ito ay maaaring maging kapakit-pakinabang para sa mga bagong graduate sa Cebu upang maunawaan ang potensyal na kita para sa iba't ibang espesyalisasyon. Tandaan na ito ay average na sahod mula noong 2015 at maaaring nagbago na mula noon. Ipinapahiwatig ng larawan ang isang pagtataya mula sa World Economic Forum noong 2016. 65% ng mga batang pumapasok sa elementarya ay magtatrabaho sa mga trabahong hindi pa umiiral sa kasalukuyan. Minumungkahi nito ang isang malaking pagbabago sa merkado ng trabaho dahil sa mga pagsulong ng teknolohiya at umuunlad ng mga industriya. Binibigyang diin ito ang pangangailangan para sa mga madaling bagay sa nakasanayan, patuloy na pag-aaral at paghahanda sa nakababatang henerasyon para sa mga trabaho hindi pa nalilikha. Implications for the future of IT Human Resource Management. Proactive organizations are addressing human resource need. Improving benefits o pagpapabuti ng mga benepisyo. Redefining work hours and incentives o muling pagtukoy sa mga oras ng trabaho at insentibo. Funding future workers o paghanap ng mga manggagawa sa hinaharap. Noong 2013, naglabas ng memo ang CEO ng Yahoo na nagsaad na hindi na maaaring magtrabaho mula sa bahay ang mga empleyado
na nagdulot ng malaking pagkabahala sa buong mundo. Ang CEO ng Diebold ay gumawa ng kabaligtaran na diskarte at nagsimulang mag-recruit ng mga empleyadong gustong magtrabaho mula sa bahay, na umaakit sa pinakamagagaling at pinakamatalinong manggagawa mula sa Yahoo at iba pang mga kumpanya na nagbabawas sa telecommuting. Ang telecommuting ay isang paraan ng pagtrabaho kung saan ang isang empleyado ay gumagawa ng kanyang mga tungkulin sa labas ng isang tradisyonal na opisina, gamit ang teknolohiya para makipag-ugnayan at isagawa ang kanyang trabaho. Ito ay kilala rin bilang telework o remote work. Naniniwala ang Huffington Post na nanalo na ang telecommuting at maging ang Yahoo ay lumambot na sa kanyang paninindigan. What went wrong? Natuklasan ng CompTIA ang isang agwat sa pagitan ng mga kasanayang gusto ng mga employer at kung ano ang akwal nilang natagpuan sa IT workforce. 68% ng mga IT firm ang nag-uulat na nahihirapan silang maghanap ng mga bagong tauhan. 52% ng mga organisasyon ang nag-uulat na may mga bakanteng trabaho at 33% ang nagsasabi na kulang sila sa tauhan, habang 42% ang nagsasabi na kumpleto na ang kanilang tauhan ngunit gusto pa rin kumuha ng mas maraming tao upang lumawak. 58% ng mga negosyo ang nag-aalala tungkol sa kalidad at dami ng IT talent na available para sa pagkuha. Kabilang sa mga pangunahing prioridad sa teknolohiya sa survey na ito ang seguridad, pag-iimbak ng data at infrastruktura ng network. Ang pangunahing estratehiya upang mahawakan ang kakulangan sa tauhan ay ang pag-require sa mga manggagawa na magtrabaho ng mas maraming oras. 94% ng mga IT professional ang nagpaplanong magpatuloy ng mas maraming pagsasanay. What is project resource management? Pagiging pinakamabisang paggamit ng mga yamang tao at pisikal na kasangkot sa isang project katulad ng lamang ng planning resource management o pagpaplano ng pamamahala ng yaman. Estimating activity resources o pagtatansya ng mga yaman ng aktibidad. Acquiring resources o pagkuha ng mga yaman. Developing the project team o pagpapaunlad ng pangkat ng proyekto. Managing the project team o pamamahala ng pangkat ng proyekto. Controlling resources o pagkontrol ng mga yaman. Ipinapakita sa larawang ito ang plan resource management o planuin ng pamamahala ng yaman. Inputs. Project charter, project management plan, project documents, enterprise environmental factors, and organizational process assets. Tools and techniques. Expert judgment, data representation, organizational theory at meetings. Outputs. Resource management plan, team charter, at project documents updates. 9.2. Estimate activity resources. Tansyahin ang mga yaman ng aktibidad. Inputs. Project management plan, project documents, enterprise organizational factors at organizational process assets. Tools and techniques. Expert judgment, bottom-up estimating, analogous estimating, parametric estimating, data analysis, project management information system, at meetings. Outputs. Resource requirements, basis of estimates, resource breakdown structure, at project documents updates. And 9.3. Acquire resources o kunin ang mga yaman. Inputs. Project management plan, project documents, enterprise environmental factors, at organizational process assets. Tools and techniques. Decision making, interpersonal and team skills, pre-assignment at virtual teams. Outputs. Physical resource assignments, project team assignments, resource calendars, change requests, project management plan updates, project document updates, enterprise environmental factors updates, at organizational process assets.
updates. Maslow's hierarchy of needs. Ipinangapira ni Abraham Maslow na ang mga tao ay nagtataglay ng mga natatanging katangian na nagbibigay daan sa kanila na gumawa ng mga independenteng pagpili, kaya nagbibigay sa kanila ng kontrol sa kanilang kapalaran. Ang mga pag-uugali ng mga tao ay ginagabay ng isang pagkasunod ng mga pangangailangan. 1. Physiological. Ang physiological kasama sa pundasyong antas na ito ang mga pangunahing pangangailangan sa kaligtasan tulad ng pagkain, tubig at tirahan. Safety o kaligtasan. Kapag natugunan na ang mga physiological na pangangailangan, ang pangangailangan para sa pisikal at pang-ekonomiyang seguridad ay nagiging prominente. Social o panlipunan. Saklaw ng antas na ito ang pangangailangan para sa pagtanggap, pagmamahal, paggili at pakikisama sa isang pangkat o grupo. 4. Esteem o pagpapahalaga. Dito, ang mga individual ay naghahanap ng pagkilala, prestihiyo at katayuan sa kanilang mga kapantay. And last, self-actualization o sariling kaganapan. Sa tuktok ng pyramid, ang antas nito ay kumakatawan sa pagnanais para sa mga mapanghamong proyekto at mga pagkakataon para sa pagbabago at pagkamalikhain. Keys to managing and leading people. Physiologists and managing theorists have devoted much research and thought to the field leading people at work, motivation theories, influence and power, effectiveness, emotional intelligence, and leadership. Motivation theories. Ang intrinsic motivation ay nagiging sanhi upang ang mga tao ay sumali sa isang aktibidad para sa kanilang sariling kasiyahan. Halimbawa, may mga taong gustong magbasa, magsulat o tumugtog ng isang instrumento dahil nagpapasaya ito sa kanila. Ang extrinsic motivation naman ay nagiging sanhi upang ang mga tao ay gumawa ng isang bagay para sa isang gantimpala o upang maiwasan ng isang parusa. Halimbawa, mas gugustuhin ng ilang mga bata na huwag tumugtog ng isang instrumento, ngunit ginagawa nila ito dahil nakakatanggap sila ng gantimpala o naiiwasan ng isang paraan sa paggawa nito. Herzberg's motivational hygiene theory. Kilala ni Frederick Herzberg ang pagkakaiba sa pagitan ng mga salik na nag-uudyok at mga salik na pangkalusugan. Motivational factors o mga salik na nag-uudyok. Ito ang mga salik na nagdudulot ng kasiyahan sa trabaho. Hygiene factors o mga salik na pangkalusugan. Maaaring magdulot ng kawalang kasiyahan sa trabaho. Ang larawan ay nagpapakita ng teorya ng motibasyon kalusugan ni Herzberg na binabalangkas ang dalawang kategorya ng mga salik sa lugar ng trabaho na nakakaapekto sa kasiyahan at motibasyon ng empleyado. Narito ang isang pagkasira ng dalawang kategorya. Hygiene factors ng mga salik sa kalusugan. Ito ay ang mga salik na maaaring magdulot ng kawalang kasiyahan sa trabaho kung wala o hindi sapat, ngunit ang kanilang presensya ay hindi kinakailangan tumutong sa motibasyon. Kabilang sa mga halimbawa, ang mas malalaking mas maraming supervision, mas kaakit-akit na kapaligiran sa trabaho, computer o iba pang kinakailangang kagamitan, mga benepisyo sa kalusugan at pagsasanay. Motivators o mga nag-uudyok. Ang mga salik na ito, kung naroroon, ay maaaring humantong sa kasiyahan at motibasyon sa trabaho. Nauugnay ang mga ito sa likas na katangian ng mismong trabaho at sa mga pagkakataong ibinibigay nito. Kabilang sa mga halimbawa ang tagumpay, pagkilala, mismong trabaho, responsibilidad, pag-unlad at paglago. Media snapshot. Gumamit ng RSA Animate ang isang teknik ng pagguhit sa whiteboard upang ibuod ang mga pangunahing punto mula sa aklat ni Pink sa isang YouTube video
na pinamagatang drive. The surprising truth about what motivates us o sa Tagalog, ito ay ang nakakagulat na katotohanan tungkol sa kung ano ang nag-uudyok sa atin. Iminumungkahi ni Pink na tumuon ang mga tagapamahala sa mga nag-uudyok. Ang autonomy o pagsasarili o kalayaan, mastery o kasanayan, purpose o layunin. Max Land's acquired needs theory. Ang mga tiyak na pangangailangan ay natatapos o natutunan sa paglipas ng panahon at hinuhubog ng mga karanasan sa buhay. Achievement or enough. Ang mga nagtatagumpay ay gusto ng mga mapanghamong proyekto na may mga layuning kayang makamit at regular na feedback. Affiliation or enough. Ang mga taong may mataas na enough ay naghahangad ng maayos na relasyon at kailangang madama na tinatanggap sila ng iba. Kaya dapat subukan ng mga tagapamahala na lumikha ng isang kooperatibong kapaligiran sa trabaho para sa kanila. Power o ipaw. Ang mga taong may pangangailangan para sa kapangyarihan ay naghahangad ng alinman sa personal na kapangyarihan o hindi mabuti o institutional na kapangyarihan, mabuti para sa organizational. McGregor's Theory, XY. Theory X, ipinapalagay na ang mga manggagawa, kaya ang mga tagapamamahala ay dapat gumamit ng pamimilit, pagbabanta at iba't ibang mga pamamaraan ng pagkontrol upang makuha ang mga manggagawa na matugunan ang mga layunin. Theory Y, ipinapalagay na itinuturing ng mga individual ang trabaho bilang natural gaya ng paglalaro o pagpapahiyanga at tinatamasa ang kasiyahan ng pagpapalaga at mga pangangailangan sa sariling kaganapan. Theory Z, ipinapakita ng 1981 ni William Ochi at batay sa Japanese approach sa pagganyak sa mga manggagawa na nagbibigay diin sa tiwala, kalidad, kolektibong paggawa ng desisyon at mga kultural na pagpapahalaga. Influence and power. Tamen and Raymond, ways to have influence on budget. Authority, lehitimong hierarchical na karapatang mag-issue ng mga utos. Assignment, kakayahang maimpluwensyahan ang mga sumusunod na pagtatalaga sa trabaho ng isang manggagawa. Budget, kakayahang pahintulutan ang paggamit ng iba ng mga pundong diskresyonary. Promotion, kakayahang pagbutihin ang posisyon ng manggagawa. Money, kakayahang dagdagan ang sweldo at mga benepisyo ng isang manggagawa. Penalty, kakayahang magdulot ng kaparusahan. Work challenge, kakayahang magtalaga ng trabaho na sinasamantala ang kasiyahan ng isang manggagawa sa paggawa ng isang partikular na gawain. Expertise o kasanayan, napansing espesyal na kaalaman na itinuturing ng iba na mahalaga. Friendship, kakayahang magtatag ng magiliw na personal na relasyon sa pagitan ng project manager at iba pa. Influence and power. Ang mga project manager na gumagamit ng mga hamon sa trabaho at kasanayan upang ma-influensya ng mga tao sa mga proyekto ay mas malamang na magtatagumpay. Mas malamang na magbigo ang mga proyekto kapag ang mga project manager ay labis na maasa sa autoridad, pera o parusa. Ang kapangyarihan ay ang potensyal na kakayahang ma-influensyahan ang pag-uugali upang mapagawa sa mga tao ang mga bagay na hindi nila gagawin kung hindi. Ang kapangyarihan ay mas malakas kaysa sa impluwensya dahil madalas itong ginagamit upang pilitin ang mga tao na baguhin ang kanilang pag-uugali. Mga uri ng kapangyarihan: coercive o mapilit, legitimate o lehitimo, expert o dalubhasa, reward o gantimpala, reference or sanggunian. Convey and improving effectiveness. Maaaring ilapat ng mga proyekto ng manager ang 7 gawin ni Covey upang mapabuti ang pagiging epektibo sa mga proyekto. Be proactive o maging maagap. Begin with the end in mind o magsimula sa pag-iisip ng wakas. Unahin ang mga pangunahing bagay.
mag-isip ng win-to-win. Unang maghangad na umunawa, pagkatapos ay unawain. Mag-synergize, sharpen the saw. Ang mga mahusay na project manager ay yung mga empathetic na tagapakinig. Kailangan paunlarin ng mga IT professional ang empathic na pakikinig at iba pang kasanayan sa pakikipag-ugnayan sa mga tao upang mapabuti ang relasyon sa mga gumagamit at iba pang stakeholder. Advice for young professionals. Simulan ng gamitin ang empathy ng mas epektibo. Isang tabi ang iyong pananaw. Patunayan ang pananaw ng ibang tao. Suriin ang iyong saloobin. Pakinggan ang buong mensahe na sinusubukang iparating ng ibang tao. Tanungin kung ano ang gagawin ng ibang tao. Emotional intelligence. Ang emotional intelligence ay tumutukoy sa kakayahang kilalanin, unawain, at pamahalaan ang sariling emosyon at ang emosyon ng iba. Ito ay mahalaga para sa mas mahusay na pagganap sa iba't ibang aspeto ng buhay, lalo na sa pamumuno at pamamahala. Si Howard Gardner ay pinakilala niya ang ideya na sukatin ang katalinuhan sa higit sa isang paraan. Iminungkahi niya na mahalagang paunlarin ang interpersonal intelligence. Ito ay kakayahang maunawaan ang motibasyon, intensyon at kagustuhan ng iba. At ang intrapersonal intelligence naman ay ang kakayahang maunawaan ang sariling damdamin at motibasyon. Leadership. Walang isang pinakamahusay na paraan para maging leader. Adaptability. Ang mga mahusay na leader ay kayang iangkop ang kanilang estilo depende sa sitwasyon. Mahalagang maunawaan at bigyang pansin ang mga konsepto ng motibasyon, impluwensya, kapangyarihan, pagiging epektibo, emosyonal na katalinuhan, pamumuno sa lahat ng proseso ng proyekto. What went right? Ipinakilala ng PMI o Project Management Institute ang PMI Talent Triangle noong 2015. Layunin nito upang bigyan diin ang mga project manager ay nangangailangan ng higit pa sa technical na kasanayan lamang. The Talent Triangle includes technical project management. Ito ay ang kalaman at kasanayan sa mga pamamaraan at proseso ng pamamahala ng proyekto. Strategic and business management. Ito ay ang pag-unawa sa negosyo, industriya at estratehiya ng organisasyon. Leadership. Ito ay ang kakayahang magbigay ng inspirasyon, mag-motivate at maggabay sa isang team upang makamit ang mga layunin ng proyekto. So, that's all of my topic. Thank you.